Bago ang lahat, maganda na ilagay natin at isaalang-alang natin ang ating mga sarili sa kontekstong liturhikal. Palagay ko ho, kayo ay talagang nagsisimba rin. Kaya bagong-bago pa sa inyo yung pagbasa natin kahapon. At kahapon ho, tayo ay nasa pang-ilang linggo ho ng pagkabuhay. Pang-anim. Ayan, sige ho, no? At bago po yung pang-anim, pang-ilan ho? Pang-lima. Ayan, syempre, hinuhuli-huli ho natin, ano? Pero bago magpang-lima, ano ho? Siguro ang sasagot ho natin pang-apat. Pero mas kilala ho yung pang-apat na linggo ng pagkabuhay ay yung ating paggunita sa pagiging mabuting pastol ni Jesus. So yan ho, no? Magandang alalahanin natin yan. Ika-apat, mabuting pastol. Ika-lima, ito yung tungkol dito sa sanga ng ubas at lahat tayo ay nakakonekta doon. Ang pang-anim, konektado pa rin doon sa pagbasa ng ika-lima. Itong darating na linggo, kung ika-anim ho kahapon, ano ho kaya sa darating na linggo? Hindi ho ika-pito. Pwede rin ho sa ibang lugar, pinagdiriwang nilang ika-pito, pero mas kilala po ang susunod na linggo, lalo na dito sa Pilipinas, ito po yung pagdiriwang natin ng pag-akyat sa langit ni Jesus. Maganda hong makita natin yan sa kontekstong ito, no? Ang pag-akyat sa langit. Hindi ho siya iniakyat, siya ho ang umakyat. Ito ho yung pagkakaiba nila ng ating mahal na Birhen sapagkat si Jesus, dahil siya ay Diyos, kaya niyang umakyat sa kanyang sariling kakayahan. Ngayon man, ang mahal na Birhen kailangan ng tulong ng Diyos dahil siya ay bilang tao, pero yun ang biyaya na ibinigay sa kanya. Ngayon ho, magandang bigyan natin ng focus yung pagbasa para mas lalo ho nating manamnam yung ganda ng darating na linggo ng ating pagninilay-nilay. So hayaan ho ninyo ako na ipakita sa atin itong ebanghelyo natin na binasa na napakaganda kanina. Meron lang ho tayong iilang bersikulo, kaya napakadali kung iisipin ho natin ang ating pagninilay-nilay. Una ho, no? Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, yung unang bersikulo ho natin, nakikita ho natin dyan. Noong panahong iyon, napakita si Jesus sa 11 alagad. Hayaan niyo hong basahin ko na ho muna ng buo, tapos balikan natin isa-isa. Sinabi sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay. Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Jesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon ho, no, aaralin natin para mas makita natin yung dalisay na ganda nitong pagbasa. Alam niyo ho, doon ho sa aking pagsasaliksik tungkol dito, masasabi ho natin na ang ating napakinggan ay bahagi ng huling kabanata ng
Ebanghelyo ni San Marcos. Pero alam niyo ho, no, napaisip ako kasi yung nagsulat na eksperto sa Biblia, siya rin ho ay isang Salesiano, si Father Maloney, Mark Maloney. Ano ho yung sinabi niya? Itong huling kabanata na ito ay mukhang idinagdag. Ibig sabihin, hindi ho talaga ito ang huling kabanata ng Ebanghelyo ni San Marcos. Bakit ho? Kasi ho, pagbabasahin natin ng kabuuan itong Ebanghelyo ni San Marcos, dito ho matutunghayan natin, pinakita talaga ang kahinaan ng mga alagad ni Jesus. Ibig sabihin, dito pinakita na yung mga disipulo hanggang sa huli nag-aagam-agam sa galing at kung sino talaga si Jesus. Pero sabi niya, bagamat ganun ang nangyari, siguro dahil na rin sa mga iba pang mga ebanghelyo, mga libro ng ebanghelyo na naisulat, ito nga ho yung kay San Mateo, San Lucas at San Juan, nagkaroon na ho ng karagdagang kabanata. At ang kabanata ho ng ating ebanghelyo na sinulat ni San Marcos, o kung komunidad man ang nagsulat nito, ay nagdagdag. Ano ho yung dinagdag? Ito na ho yung nakapagpapatibay na bagamat merong pagkukulang ang mga disipulo ni Jesus, sa huli, napagtanto nila na wala silang ibang kakapitan kundi si Jesus. Ay, napakaganda hong isipin, Parang storya rin natin, Ang dami-daming nangyayari sa atin. Minsan, tayo ang unang-unang bumibitaw kay Jesus. Ang hamon ho sa atin, manindigan, manatili, at ipamalita sa lahat. Ayan. Dito ho, sa huling kabanata na sinasabi ko ho sa inyo, bago ho tayo pumasok dito sa 15 bersikulo, nagsimula po yung sinasabing idinagdag na bersikulo doon sa 9. Kaya kung may Biblia ho kayo, pwede nyo hong buksan yun, Mula doon sa 9 na bersikulo hanggang 14, doon nyo hong matutunghayan 2 bagay. Una, nagpakita si Jesus kay Santa Maria Magdalena. Ibig sabihin, nagpakita si Jesus sa isang babae. Palagay ko ho, alam na natin, na nung panahon ni Jesus, ang pagturing sa mga babae ay hindi katulad ng pagrespeto at paggalang sa mga lalaki. At makikita pa rin ho natin yan sa bahagi ng Asya, doon sa gitna ng Asya. At bagamat ganun man ang pagtingin, isipin ho natin, ang pinili ni Jesus na pagkitaan ay walang iba kundi sa Santa Maria Magdalena. Pero ano ho ang nangyari? Nung dumating na si Santa Maria Magdalena para ipamalita sa 11, ay hindi ho siya pinaniwalaan. Kasi nga ho, malakas talaga yung pag-aagam-agam ng mga disipulo, apostoles ni Jesus. Pagkatapos ho nun, doon ho sa sumunod na bahagi, mula doon sa bersikulo na pang-9 hanggang pang-14, nagpakita naman si Jesus sa 2 alagad. Ayan ho, Ngayon nakokonekta na natin. Kung titingnan natin yung mga ibang ebanghelyo na sinulat ng mga ibang ebanghelista, mali ho pala, Isang ebanghelyo lang ho. Ang iba-iba ay ang libro na isinulat ng mga ebanghelista. Isa lang ho ang ebanghelyo, walang iba kundi si Jesus. So yung iba-ibang libro, naalala natin yan. Nagpakita kay Santa Maria Magdalena, nagpakita dun sa 2 apostoles, papuntang Emmaus. Hindi ho yan binanggit dito kay San Marcos. Pero, ganon din ho ang nangyari pala. Itong 2, dahil nagpakita sa kanila si Jesus, naging saksi sila, ipinamalita nila
doon sa mga alagad ni Jesus ang tungkol sa pagpapakita ni Jesus. Ano ho yung nangyari? Ayun, hindi pa rin sila naniwala uli. At ito na ho ang karugtong, itong pagbasa natin ngayon. Kaya noong panahong iyon, nagpakita na si Jesus sa 11 alagad. Iisipin ho natin, Father, bakit ho 11? Kasi kung aalalahanin ho natin, hindi na ho kasama dyan si Judas. Kaya 11 lang. At nung nagpakita si Jesus sa kanila, dito na ho. Sinabi niya, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ibig sabihin, sa kabila ng kanilang pag-aagam-agam, sa kabila ng kanilang pagdududa, alam ni Jesus na sila ay mga misyonero at hinahayo sila. At ano yung sinabi sa kanila? Ipangaral ninyo ang mabuting balita. Ibig sabihin, ipakilala nila si Jesus. Kanino? Dito ho magandang maalala natin yung konteksto ng kasaysayan. Nung mga panahon ho kasi na yon, maaalala natin, ang itinatag na simbahan ni Jesus ay lumalaganap kasama sa mga hentil. Ito yung mga hindi naniniwala. Ito yung mga kaiba. Ibig sabihin, hinahayo ni Jesus ang mga alagad na nung una ay nagdududa sa kanya para ipakilala nila si Jesus sa kanila. Bakit? Ito ho yung sinabi niya. Ang karugtong na ho na ating babasahin. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ibig sabihin, ang lahat ng kumilala at kikilala kay Jesus, ang pagpapatunay ay binyag. At ang biyaya nito ay ang kaligtasan. Kaligtasan ho ang biyaya. Kaya nga ho, dito mapapaisip ho tayo. Naalala ko lang ho isang kwento tungkol ho dun sa mga taong hindi daw makakapasok sa langit. Dalawa daw ho yan. Yung isa, ayaw talagang pumasok sa langit. Bakit? Kasi maaaninag na niya kung sino yung makakasama niya sa langit. Sino ba yung makakasama sa langit? Yung mga taong nang away din sa atin. Na dahil sa pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos, ayun, makakasama rin natin sa langit. Kaya nga ho raw sinasabi, kapag akyat daw natin sa langit, tayo daw lahat ay nakanganga. Bakit? Kasi biglang-bigla tayo. Yung nang away sa atin, nandun din sa langit. Kasi hindi natin alam, baka meron siyang sariling pagbabago na ginawa sa paniniwala niya kay Jesus. Ayan ho yung una, Tapos yung pangalawa, yung hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ayun. So kung hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos at ayaw talaga natin pumasok sa langit, hindi tayo makakakamit ng kaligtasan. At may dalawang bagay ho na kailangan dyan. Una, pananalig. Pananalig kay Jesus. Kaya ho, kapag nananalig ka, makikinig ka, susunod ka, isa sa buhay mo ang utos ni Jesus. Yung pangalawa naman, magpapakumbaba ka. Bakit? Kasi hindi naman natin alam ang storya ng iba. Baka hindi natin alam, sila mas nagmamanikluhod sa Diyos. Sa gabi, nag-uumiyak at humihingi ng kapatawaran. Kaya hindi natin sila kayang husgahan. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang storya ng pakikipagrelasyon sa Diyos.
Kaya yung dalawang bagay na yon, pananalig at pagpapakumbaba. Ngayon, balikan ho natin yung Ebanghelyo. Ang sabi ho dito, ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo, magsasalita ng ibang wika, sila'y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay. Hindi ho ba ito yung mga tanda na ginawa ng mga apostol dahil sa kanilang mga pananalig at pananampalataya kay Jesus? Alalahanin ho natin, sila yung unang nagduda. Pero nung pinaalala sa kanila ni Jesus, manalig kayo sa akin, sumampalataya kayo, ipamalita ninyo ako sa iba. Kung iisipin, tayo rin ho, yun din ang hamon sa atin. Sa kabila ng ating mga kakulangan, sinasabi sa atin ni Jesus, ipakilala ninyo ako sa iba. Ngayon, mapapaisip tayo, Father, hindi naman po ako nakakapagpalayas ng demonyo. Hindi naman po ako nakakapagsalita ng ibang wika. Hindi naman po ako nakakadampot ng ahas o uminom ng laso na hindi ako naaano. Hindi naman po ako nakapagpapagaling ng may sakit. Baka yun lang po ang akala natin. Kasi nakapokus tayo dun sa mga nagawa na. Hindi natin alam dahil sa pagpapakilala natin kay Jesus sa kabila, sa iba, sa anong paraan? Sa pagiging mabuti natin. Anong paraan ng pagiging mabuti? May kakilala tayo, punong-puno ng sama ng loob, makikita natin ang kanyang guwa at pagkikitungo sa iba. Pero tayo, kapag ka nakasalamuha natin siya, ang itutugon pa rin natin, kabutihan. Hindi ba isang milagro rin ito? Hindi man lang nakasulat ngayon, pero dalang-dala natin si Jesus. Sa ano pa hong paraan, Alam mo, ito ho yung isa sa lagi kong pinagninilayan ngayon. Sinasabi ni Jesus na mahalin mo ang iyong kaawan. Kung talagang ipakikilala natin si Jesus sa iba, tayo mismo, kaya nating ipakilala si Jesus sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating kaaway. Ipagdarasal natin sila, pakikitunguan pa rin natin sila ng tama kahit na iniinsulto at inaalipusta na tayo. Tsatsagain pa rin natin, bibigyan pa rin natin ng pasensya. Hindi ba ito rin yung pagpapakilala kay Jesus sa iba ay makapagpapamangha sa kanila? Ayan. Hindi lang ho yan. Kung iisipin pa natin, sinabi rin ni Jesus, ay nakita natin kung papaano niya yakapin ang lahat. Ibig sabihin kahit yung nasa laylayan ng lipunan. Ibig sabihin kahit yung iba sa atin. Ibig sabihin kahit yung mga winawaksina dahil sa kanilang sakit at sa kanilang katangian. Pero nakita natin, hinahayaan ho ni Jesus na lumapit. Kung kaya nating ipakilala si Jesus at gagawin rin natin, hindi ba isang malaking milagro din na makita ito? Alam ko habang sinasabi ko ito, napapaisip tayo, Father, napakahirap naman yan. Huwag ho kayong mag-alala, ako rin, nahihirapan din. Pero ito ho talaga, kung talagang susuriin natin, hindi ang kwento ng iba, yung sariling kwento natin, kung saan titingnan natin ang ating mga gawa at kilos, at doon natin titingnan, naaayon ba ako sa paggawa at pagkilos ni Jesus? Ako ba ay nagiging hubog katulad niya, lalo na sa bagong pagkakataon natin ngayon? Pagpatuloy ko na ho, ang huling dalawang bersikulo ho, ang sumunod,
Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Ayan. Dahil nga makapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga anghel, ayun, kasama na niya ang kanyang Ama sa langit. At ito yung huli. Humayo nga ang mga alagad. Maganda pakinggan ito na gagawin natin ng pag-apply sa sarili natin. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Ibig sabihin, humayo nga tayong lahat at patuloy nating pinakikilala si Jesus sa lahat ng dako. At ito yung magandang mensahe dito. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ito nga ho, no? Minsan ako pag nagninilay-nilay ako, napapaisip ako minsan, kung talagang nakikinig tayo sa Diyos, sa ating pananalangin, na minsan tayo lang ang nagsasalita, pero kung tunay tayong nananalangin at nalalaman natin ang kaloob ng Diyos na dapat gawin natin, ito pala. Hindi tayo pinapabayaan. At ang ibig sabihin, ang tunay na dumadaloy sa atin ay yung buong dalisay na grasya. Kaya nga ho, no? Dito napakagandang isipin. Hinahayaan ho ba natin ang sarili natin na talagang maging daluyan ng grasya? Ayan. So balikan ho natin ng konti yung ating pagninilay. Kanina ho sinabi ko sa inyo na ang Ebanghelyo ni San Marcos ay umiikot sa mga nag-aagam-agam, nagdududa ng mga alagad. Dito ho, pinatunayan. Ano? Kung iisipin ho ninyo, yung si Santa Maria Magdalena, babae, hindi kinokonsidera na mas mataas noong mga panahon na yon. Sino ho yung unang gumawa ng kalooban ng Diyos? Siya. Kasi siya yung unang nagpamalita. Ibig sabihin, sasabihin pa lang, ginawa na. Pero hindi siya kaagad pinaniwalaan. Ibig sabihin, tayong lahat, mahahamon tayo ng husto. Hindi sapat na tayo'y mamamalita lamang. Kailangan daw ho natin gawin ay buong-buong ipakilala si Jesus sa iba. Minsan, hindi yan nakukuha ng mabilis. Minsan, tumatagal yan. Kaya kailangan din tayong pagpasensya. At sa mga ginagamit nga hong terminolohiya ni Pope Francis, ang tuwang-tuwa ho ako sa mga ginagamit niya, yung revolution of tenderness. Yung hahayaan natin na maramdaman ng iba ang ating pagkalinga sa kanila. Dahil kapag ramdam ng isang tao na merong isang nag-aalaga, nag-aaruga, nag-iisip sa kanya, ay, damang-dama din. Makikita natin ang pagbabago. Pero ito pong pamamaraan ng revolution of tenderness, matagal. Kailangan mapagpasensya tayo. Kailangan mahaba ang isip. Kasi minsan, hindi mauunawaan ng isa, dalawa, kahit 10 beses pa. Pero ito yung magandang balita. Sa mga taong nagtitiis at nagtsatsaga, hindi bumibitaw ang Diyos. Ayan ho, no? Sana ho marami tayong nakuha, bagamat napakaiksi nitong ating ebanghelyo. Oo nga ho pala, no? Maganda rin ating alalahanin. Ito hong bahaging ito ng ebanghelyo ay ginagamit rin sa kapistahan ni San Marcos. Kaya kung maaalala ho natin, kung nakapagmisa tayo,
Nung ika-25 ng Abril, ang kapistahan po na ating pinagdiwang ay ang kapistahan ni San Marcos. Pero dito ho, sa darating na linggo, ang focus ay yung pag-akyat sa langit ni Jesus. Kaya maganda ho nating tingnan, ano ho, isipin ho natin, ano, nung ika-6 na linggo, ika-5, sinasabi ni Jesus, manatili kayo sa akin, manatili. Pero siya yung umalis. Akala natin, hindi ho siya umalis. Nanatili ho talaga siya. Presensya niyang pisikal, totoo, umalis. Dahil yun yung kalooban ng Panginoon. Pero yung pagtitiwala na binuhos niya sa atin, ang laki. Ibig sabihin, tayo na ang magpapakilala sa iba kay Jesus. Huli na lang ho, no? So, ibig sabihin, iniwan pala sa atin itong misyon. Minsan ho, sinasabi nila, mapapakilala natin si Jesus sa pamamagitan ng ating mga iba't ibang pamamaraan ng pagsasalita at kung ano-ano pa. Pero minsan ho, no, mas magandang isipin, mas masarap maniwala dun sa hindi na nagsasalita. Nakikita na lang sa gawa. At ito ho yung hamon sa ating lahat. Na sana, tayo na lang mismo dahil sa ating pakikitungo at pakikisalamuha sa iba, makilala nila si Jesus. Magandang gabi ho at maraming salamat.